Ladies, alam nyo ba na kapag gustong maka-score ang lalaki, may mga sinasabi mo na siya. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mahal na mahal ka ng lalaki. At ito ang mga pananalita niya sa iyo kapag gusto niyang maka-score. So ladies, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto. Number 1. Miss na miss kita. I miss you. Yan ang salita na napaka-popular. Madalas sa isang relasyon, kapag sinabi mo yan, alam na ng kabila ang ibig sabihin nun. Madalas ay yun na. Yun ang kanyang tinutukoy. Of course, namimiss kanyang makita. Namimiss kanyang makasama. At namimiss niya na rin yung bagay na yon. So ladies, kapag sinasabihan ka ng partner mo, ng karelasyon mo na namimiss na kita, alam mo na dapat ang ibig sabihin nun. Madalas, isa yan sa laging sinasabi ng both parties, lalaki man yan or babae. Number 1. Number 2. Ang bango-bango mo naman. Siyempre, sasabihin lang yan ng lalaki kapag kayong dalawa lang. Kapag sinabi ng lalaki yan, siguradong meron siyang pinapahiwatig sa iyo. Alam nyo ang lalaki, madaling matukso yan. Sa amoy mo pa lang, lalong-lalo na kapag bago kang paligo, at naamoy niya yung kabanguhan mo, yung kapreskuhan mo, sigurado na magbabago ang nararamdaman ng lalaki. Mag-aalab yan. At kapag sinabi niya na mahal ang bango-bango mo. So ladies, kapag kayong dalawa lang ng partner mo at sinasabi niya ang mga salita na yan, yun na ang ibig niyang tukuyin. Number 2. Number 3. Eto, yung ang ganda-ganda mo ngayon, diskarte ng mga lalaki na nakakaramdam ng something, okay? Siyempre, totoo naman na maganda ka. Given na yun. Pero, yung partner mo, ngayon lang ulit siya nagsasabi ng mga ganyan. Bigla ka na lang pinupuri na maganda ka. Meron niyang binabalak. At siyempre, alam mo na kung ano yun. Kasi style yan ng mga kalalakihan para ipahiwatig, ipaintindi, iparamdam ang kanyang ninanais na mangyari sa inyong dalawa. Siyempre, nag-uumpisa muna yan sa mga ganyang pananalita, pagpupuri, pagsasabi ng mga pananalita na siguradong magugustuhan mo. At siyempre, kapag nagustuhan mo, natutuwa ka sa kanya, siguradong yun na, hahantong na kayo sa ganon. Number 3. Number 4. Lapit ka nga dito, alam mo na, di ba? Yung mga ganyang paglalambing ng isang lalaki, sigurado na meron na yang gustong mangyari. Kapag sinasabi sa iyo na, mahal, halika nga, lapit ka nga dito, matagal na kitang namimiss eh. Parang ang tagal na nating hindi magkasama. Parang ang tagal-tagal na nating hindi magkatabi. Oo, di ba? So, yung mga ganyang pananalita ay punong-puno na yan ng pagpaparamdam na sana ay magets mo yung ibig niyang tukuyin. Siyempre, kapag lumapit ka, alam mo na umpisa na yan ng isang magandang pagsasalo. Siyempre, pag lumapit ka, magkakadikit kayo at doon na mag-uumpisa. Okay? So, ayun po, ang number 4. Number 5, ang lambot. Yung mga ganyang pananalita, sinasabi lang ng lalaki yan sa kanyang minamahal na babae. Siyempre, sinisiguro niya na kayong dalawa lang, na walang mga istorbo sa paligid. So, sa ganyang eksena or sitwasyon, magkatabi kayo or nasa close proximity kayo na kayong dalawa lang. So, maaring inawakan ka, nagkadikit kayo ng balat. So, sa pagkakataon na yon, sasabihin niya yung mga salita na
ang lambot, o di ba? Yung mga ganyan, sigurado na may gustong mangyari ang lalaki. So, uumpisahan niya sa paghawak sa iyo. Maaring hahawakan ka sa kamay, sa iyong mga palad, sa iyong braso. Kapag hindi ka naman umaangal, ay siguradong maglalakbay na ang kanyang mga kamay. At syempre, yun ay patungo at patutungo doon sa pinakasentro ng kalangitan. Okay? So ladies, kapag sinasabihan ka ng lalaki na ang lambot, nako, alam na. Number 5. Number 6. Payakap nga kapag sinabi ng lalaki yan at nagkayakapan kayo, namimiss ka ng lalaki at yung mga pagdikit ng iyong katawan, yung pagyakap niya sa iyo, sigurado na may mga kuryente na nararamdaman diyan. May mga kakaibang mga pagpapalit ng enerhiya, yung pagdikit ng iyong mga katawan dahil sa pagyakap niya sa iyo, sigurado na yan ay patungo sa ganon. At siyempre, kapag sinabi ng lalaki yan, sigurado na isang pagpapahiwatig na gusto niya na siya ay pagbibigyan mo. At sana ay pagbigyan mo rin, di ba? Para maging masaya siya. At ikaw rin ay maging happy. So, happy wife, happy life. Di ba? Mutual. Dapat walang napipilitan. Gusto niya at gusto mo, ayun ang the best, di ba? Para parehas kayong nagsasalo at naliligayahan sa iyong ginagawa. Number 6. Number 7. Walang salita. Tahimik lang. Pero nakatingin sa iyo. Tapos bigla kang tinitindatan. Ganon, di ba? Alam mo, yung mga ibang kalalakihan na hindi talaga verbal, hindi vocal, hindi mahilig magsalita, dinadaan na lang yan sa mga galaw, sa mga kilos. Tahimik man yan, pero matinik din, di ba? O, marami pa nga yung mga tahimik, pero sila pala yung mahusay. Sila pala yung magaling. Sila pala yung madidiskarte, di ba? Kapag tahimik yan at napapansin mo na tinitignan ka, o kaya meron siyang ipinapahiwatig sa kanyang mga kilos, nako, intindihin mo na. Yun na ang gusto niyang ipahiwatig. Kapag kinikindatan ka niya, yung parang niningitian ka na kakaibang ngiti, read in between the lines or dapat maintindihan mo yung kanyang mga body language, yung kanyang mga kilos. Okay? So, ayan po ang number 7. Number 8. Maalinsangan. Bakit ang init? Alam mo, yung mga ganyan, kaya siya naiinitan, kaya nag-aalab yung kanyang pakiramdam dahil iba na ang kanyang gusto. So talagang yung pagtibok ng mabilis ng kanyang puso dahil miss na miss kanya, nagdudulot yan ng maalinsangan, mainit na pakiramdam. Okay? Kaya kapag dalawa lang kayo at sinasabi niya na bakit ang init yata, yun na yun. Nag-iinit siya dahil sa mga nakikita sa iyo. Dahil nanimiss niya yung bagay na yun at gusto niya na maka-score. Okay? So ladies, maging observant din kayo para malaman nyo kung ano yung gustong ipahiwatig ng lalaki. Number 8. So, ayan po ang mga pananalita ng lalaking nagmamahal at gustong maka-score. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe,